Magandang umaga mga kapatid. Ito'y pangalawang araw ng ating pagdinilay sa huling linggo ng ating preparasyon sa pagdating ng ating Panginoon sa araw ng Pasko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come Holy Spirit, fill our hearts with your love, fill our hearts with your kindness and your mercy. Through Christ our Lord. Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, kagaya ng sabi ko sa inyo, kahapon ang ating pagninilayan ay yung mga oracle sa libro ng propeta Malakay. No? Ang ibig sabihin ng Malakay ay my messenger. Siya ang pinakahuling propeta sa Old Testament. Pagkatapos nito ay magkakaroon ng 400 years of silence until ma-break ni John the Baptist yung silence na yon at ipapahayag ang ating Panginoong Jesus. So, anong nangyayari doon sa panahon ni Malakay, no? So, kagagaling lang nila sa exile. For 70 years ay nasa Babylon sila. Ngayon ay dahil sa decree ni King Cyrus ay pinabalik sila sa Judah. At through Zerubbabel ay nabuild nila yung temple uli. At tapos yung wall kay Nehemiah, no? So, parang normal na ang buhay nila, no? Na meron temple na sila tapos ay nag-o-offer na sila ng mga sacrifices. Pero may question ng Panginoon sa kanila, no? Bakit ang mga offerings ninyo, no, ay yung mga may sakit, no? Yung mga may pila, yung bulag, na mga animals ang ino-offer niyo sa akin. Pinoprofane ninyo ang aking altar, no? So, kung ito ba i-offer niyo sa inyong governor, ay masisiyahan siya at tatanggapin ang iyong offering, no? Bakit ginagawa niyo sa akin, sabi ng Panginoon? At doon sa chapter 2, from verse 13, no? Ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, bakit ganyan? Bakit dinidivorce ang inyong mga spouses, no? I hate divorce, sabi ng Panginoon. So, ito yung ating pagninilayan, mga kapatid, no? Kapatid, sa 24 hours na binigay sa iyo ng isang araw ng Panginoon, ano ang klaseng offering na binibigay mo sa Kanya? No? In terms of resources, in terms of talent, in terms of time, ano ang binibigay mo ba sa Kanya? Binibigay mo ba sa Kanya yung prime or yung best mo? Yung ba yung binibigay mo sa Kanya, no? Siguro ito yung pagnilayan natin. Kung ino-offer natin ay surplus lang or yung extra, ay pagnilayan natin sana itong paghahanda natin ay magdulot ng pagbabago sa ating pananaw, sa ating offering. Pag nagsisimba tayo, no? Yung buong pagkatao ba natin ay nandoon ng presensya or malayo ang isip natin pagkalimbawa nasa simbahan tayo. Yung pangalawa, no, yung sa relasyon ng mag-asawa. Ang ating pangako, no, yung covenant, no, relationship ito kasi yung pag-asawa ay isang covenant na binibigay natin sa ating spouse, no. Nag-a-agree tayo, no. Kung minsan nagsasabi ang iba, no, ayaw ko na sa relasyon na to, no, dahil hindi na ako masaya. Kung yung happiness lang ang iyong pakay doon sa relasyon ay namamali ka, no? Dahil ang covenant na binibigay natin, no, para mag-produce ng isang pamilya na banal through our constant sharing of ourselves, no, our sacrifices. We build a holy family and we build our spouses in holiness, no? So yun ang pakay ng covenant natin bilang mag-asawa. Sana'y itong pagninilay natin ay makita natin ito. Itutuon ko sa mga ama ng tahanan, no? Pagka nasa bahay ba tayo, ang ating presensya ba ay physical lang, no? Or ang pagtuon natin ay doon sa mga gadget, no? Kahit na nandun ang physical presence natin pero wala
ang pagiging ama natin doon sa ating tahanan. Sana ito'y ating mapagnilayan no, sa panahon nito ng pag-aanda. No? So, sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.